Kabanata 3151. Sa abot tanaw. Isang pulutong ng mga tao ang lumipad ng buong bilis. Sila ang parehong mga cultivator na nakalusot sa mga space node at nakapasok sa Divine Beings World hindi pa katagal. Dumating na sila. Hindi ko ine-expect na nandito sila ng ganito kaga. Nagdilim ang mukha ng lahat ng 8 pinakamataas na pinuno. Ano? Mali ba ang nakita ko? Hindi. Iyon ang mga tao mula sa ating Divine Sect. Si Elder Klein mismo ang nangunguna sa team. Sigaw ng isa sa cultivator mula sa Divine Sect. Tingnan mo, darating din ang Space Sect natin. Sigaw ng isa pang magsasaka, na itinuro ang isang grupo ng mga bagong dating. Oh, lolo ko yun. Sumama siya sa mga miyembro ng Moklan. Ang mga batang talento mula sa lahat ng mga salita ay hindi napigilan ang kanilang kagalakan at pananabik sa paningin ng kanilang sariling mga tao. Kasabay nito, nalaman nilang ang kanilang mga tao ay pinamumunuan ng mga matatanda. Gayunpaman, medyo natarante rin sila. Lahat ng mga batang talento na ito, kasama na si Dustin, ay nakaranas ng maraming ups and downs bago magkaroon ng pagkakataong makapunta rito. Maaari pang ang sabihin na itinaya nila ang kanilang sariling buhay upang makarating sa mundo ng Divine Being. Ngunit ngayon, ang mga grupo ng mga magsasaka mula sa lahat ng malalaking puwersa ay direktang nagmarcha sa mundong ito at huminto sa harap mismo ng Millstone of Reincarnation. Dahil sa isang sandali ng pagkabigla, lahat ay lumapit sa pangkat na ipinadala ng kani-kanilang mga sekta, na nagpapalitan ng mga kamakailang balita at impormasyon, lalo na mula sa kanilang tahanan. Sa panahong ito, ang mga batang talento ay umunlad at natamo ng marami pagkatapos ng lahat ng uri ng pagsubok. Hindi lamang sila gumawa ng mabilis na pag-unlad sa mga tuntunin ng lakas, ngunit nakakuha din ng lahat ng uri ng mahalagang kayamanan, lalo na sa pagtatapos ng labanan ngayon para sa mga kayamanan. Maraming tao ang nakakuha ng mga magic treasure sa antas ng banal na Diyos. Elder Klein. Ito ay isang sinaunang Taoist scripture. Naglalaman ito ng mga advanced na pamamaraan na ginamit ng banal na Diyos upang linangin. Bagamat ito ay unang kalahati pa lamang, ito ay may hawak na tala ng maraming kumpletong lihim na kasanayan. Paliwanag ng isang batang mandirigma mula sa Divine Sect sa isang elder. Lolo, tingnan mo, isa itong banal na busog. Isa itong mahiwagang kayamanan ng banal na Diyos. Sabi ni Dempsey mula sa Moklan. Sir, isa itong bote ng magic pills. Dapat itong pino ng Diyos mismo. Napangiti ang mga matatanda mula sa iba't ibang sekta mula sa tainga hanggang sa tainga nang makita ang hindi mabibaylang kayamanan ng mahika. Halos naisip nila na hindi na nila makikita ang gayong mga kasanayan at kayamanan sa kanilang buhay. Kuntento lamang sa pagdinig tungkol sa mga ito sa mga alamat at pagbabasa tungkol sa mga ito sa mga aklat at banal na kasulatan. Haha! Ang Divine Beings World ay isang magandang lugar na puno ng walang katapusang magagandang pagkakataon. Ngayong narito na tayo, dapat nating gamitin ng husto ang pambihirang pagkakataong ito. Hindi tayo dapat umuwi ng walang dala. Ang mga espiritu ng mga bagong dating na magsasaka ay nasa sabik. Tiningnan nila ang mga magic treasure na may matako na mata. Sa parehong oras, sa ilalim ng lupa, ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay tumigil sa pagsipsip ng mga enerhiya mula sa mga tanikala ng kapangyarihan ng batas. Dahil ang lahat ng banal na diwa at ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas sa pagitan ng langit at lupa ay matagal nang nawala. Nagbago na rin ang kadena, na lumaki sa laki ng kamao ng matanda. Dati kasing liit ng hinlalaki. I wasn't expecting this to happen at all. Malalim sa ilalim ng lupa. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang siyasatin kung ano ang nangyayari sa labas. Baka sa mukha niya ang nabighani na ekspresyon. Hindi niya akalain na ang mga pangunahing puwersa ng lahat ng mundo ay magpapadala ng isang malaking grupo ng mga magsasaka sa lugar na ito. Bukod dito, ang bawat sekta ay pinamumunuan ng isang master ng Heaven Immortal Realm. Mula ngayon, kailangan ko ng bigyang pansin.
Mas mabuting hindi na nila ako makita. Kung hindi, malalagay ako sa maraming problema. Nagdulot ito ng matinding sakit sa ulo ni Dustin. Sa kasalukuyan, hindi isang malaking hamon para sa kanya ang pakikitungo sa mga immortal sa lupa. Ngunit hindi siya sigurado kung maaari siyang maging katapat ng mga immortal na ito sa langit. Bumantong hininga siya at tumingin sa paligid. Para lamang malaman na ang 4 na general ng Heavenly Court ay tumigil din sa pagsipsip ng banal na diwa. Sa halip, nagsimula silang magtanim sa malalim na pag-iisa. Alam niyang ginagawa nila ang divine essence na naisip na nila noon. Na nagsisikap na pinuhin ito sa pinakamabilis na panahon. Malaki ang kanilang pag-asa na kapag natapos na nila ito, maibabalik ang kanilang lakas sa orihinal nitong estado. Ang 4 sa kanila ay nakapag-ipon ng lakas gaya ng mga immortal sa lupa noong sinaunang panahon. Nag-isip sandali si Dustin at pagkatapos ay bumigkas ng isang spell. Ipinadala ang 4 na general sa Slave Tower, sa pagbibigay sa kanila ng isang tahimik na lugar para sa kanilang paglilinang. Umaasa siyang maaari silang tumuon sa kanilang mga gawain sa pagpino ng walang sinuman o anumang bagay na makakasira sa kanilang konsentrasyon. Samantala, si Yulie, ang snow-treading old man at ang iba pang grupo ay abala rin sa pagpino ng kanilang sariling mga piraso ng banal na diwa. Ang kanilang cultivation base ay masyadong mahina at isang maliit na butil ng banal na diwa ay sapat na para sa kanila upang pinuhin pansamantala. Maaaring magtagal bago nila magawa ang gawain. Inilagay din sila ni Dustin sa Slave Tower para sumama sa 4 na general. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang bantayan ang alinman sa mga ito. Para naman kay Prinsipe Aldrich, matagal na siyang sumugod sa ibabaw para makibahagi sa pangangaso ng mga magic treasure. Kasama ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Tila matagumpay niyang nakuha ang isang piraso ng banal na kayamanan sa kanyang bulsa. Kaya, si Dustin lang ang nasa ilalim ng lupa ngayon. Samantala, ang Millstone of Reincarnation ay mabagal na tumatakbo sa distansya sa pagitan ng langit at lupa. Ang matandang Daoist na pari ay wala na sa butas ng millstone. At mayroon na lamang ilang nakakagulat na bakas ng dugo na natitira. Pinamunuan ng 8 pinakamataas na pinuno ang napakalaking hukbo mula sa 8 sangay upang bantayan ang millstone. At walang sino mang kaluluwa ang pinahintulutang makalapit dito. Hindi kalayuan sa kanila. Ang mga magsasaka mula sa lahat ng pangunahing puwersa ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Nakatayo sa tapat ng 8 sanga ng mga peregrino na may mapag-imbot na tingin. Ang Divine Beings World ay kung saan ang mga banal na Diyos ay nagpapahinga sa kapayapaan. Pinakamabuting lumayo ka rito. Ang mga kahihinatnen ay hindi mabata para sa iyo kung iniistorbo mo ang kanilang kahinahunan dito. Kayong mga masasamang espiritu sa labas ng mundo. Si Haring Tobien, isa sa 8 kataas-taasang pinuno, ay bumulaga sa kawen ng mga magsasaka na hindi pa rin alam ang kalawakan ng langit at lupa. How dare you talk like that? Siguradong nakakuha kayo ng hindi mabilang na mga banal na pagkakataon pagkatapos na bantayan ang mundo ng divine being sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mga araw na iyon ay lumipas na ang lahat. Hindi na kami papayag na mapasa iyo ang lahat. Sigaw ng isang master mula sa major forces. Tama. Hindi kami basta-basta tatabi para makita kayong mag-isa na mamamahala sa banal na lugar na ito. Talagang naiinis ako sa pag-iisip lang na matagal ka nang narito at higit pa sa nararapat sa iyo. Walang takot na tumikim ang isa pang master. Dahil mayroon silang banal na Diyos mula sa labas ng mundo sa likod nila. Alam na ng mga pangunahing puwersa ang mundo ng divine being pati na rin ang 8 sanga ng mga peregrino tulad ng palad ng kanilang sariling mga kamay. Dumating sila na may pagmamalaki. Mayroong kahit isang langit na walang kamatayan sa bawat grupo ng mga magsasaka ngayon. Bukod dito, nakuha nila ang mga lihim na card na ibinigay ng banal na Diyos na nakatalikod. Dahil dito, kahit na ang 8 sangay ng mga peregrino, lalo na ang kanilang 8 pinakamataas na pinuno, ay kilala sa kanilang superior na kapangyarihan at lakas. Ang mga pangunahing puwersa mula sa labas, ay hindi na natatakot. Pagkatapos ng lahat, hindi na sila ang parehong primitive at magaspang na mandirigma mula sa mababang mundo.
Huwag kang magsalita ng walang kaparerekan sa kanila. Dapat tayong tumutok. Sa sandaling lumitaw ang isang banal na core o isang rune. Kailangan nating sumugod at agawin ito. Ang ilan sa mga immortal na langit mula sa mga pangunahing puwersa ay tumitig sa Millstone of Reincarnation sa harap nila. Na may matalas na mga mata. Walang kumukurap dahil sa takot na mamiss nila ito kung gagawin nila. Naghintay sila ng may pag-asa na para bang lalabas ito kaagad at mawawala sa kanilang pagkakahawak. Alam mo ang pagkakaroon ng Divine Core. Paano? Paano mo nalaman ang tungkol dito at kailan? Ang 8 pinakamataas na pinuno ay nabigla lahat sa kanilang narinig. Haha, sa pagkakataong ito, ang mga Heaven Immortals ang nanunuya at walang sinabi. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng kanilang tawanan. Ang pinakamahalagang gawain na sila ay dumating upang matupad ay upang agawin ang mga banal na core at rune. Ito ay ang pinakakitawa-tawa joke kung hindi nila alam. Ito ang paulit-ulit na hinimok ng banal na Diyos sa likod ng bawat pangunahing puwersa. Tinitiyak na malinaw na naiintindihan ng bawat grupo. Malinaw na ang lahat. Lubos akong nagdududa na matututuhan mo ito ng mag-isa. I bet itong mga divine gods na dapat ay patay na. Ang nagsabi sa iyo at pagkatapos ay ipinadala ka dito. Sigaw ng isa sa 8 pinakamataas na pinuno. Ang kanyang mukha ay mas madilim kaysa sa kailaliman ng impyerno. Lalong naging nanginginig at tense ang kapaligiran. Magsisimula na ang digmaan. Anumang minuto. Kahit na nasa mataas na alerto laban sa anumang posibleng banta. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa mga butas sa Millstone of Reincarnation. Sa sandaling lumitaw ang isang banal na core o isang rune. Magkakaroon kaagad ng isang hindi pa naganap na malubhang labanan ng pag-agaw. Gayunpaman, makalipas ang mahigit kalahating araw, walang lumitaw sa butas ng Millstone of Reincarnation. Walang gumagalaw, walang panginginig ng lupa at walang nakasisilaw na liwanag. Mukhang ang daan ng banal na Diyos na ito patungo sa Shore of Rebirth ay natapos sa isang lugar sa gitna. Ngunit dahil umiikot pa rin ang Millstone, nangangahulugan ito na may iba pang mga banal na Diyos na pupunta sa Shore of Rebirth sa lalong madaling panahon. Bumalik na tayo at magpahinga muna bago dumating ang isa pang round. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay umiling at umatras kasama ang kanilang hukbo. Mukhang walang banal na core o rune ang maaaring mabuo ng banal na Diyos na ito. Hintayin na lang natin ang susunod. Masyadong delikado para magtagal kami dito. Pansamantala, humanap tayo ng lugar para makapagpahinga ng mabuti. Sumang-ayon ang mga magsasaka mula sa mga pangunahing puwersa at isa-isang umalis. Walang sino man ang nang-ahas na manatili sa paligid ng Millstone of Reincarnation. Dahil ang aura lamang, nadala ng banal na Diyos, ay maaaring magdulot ng matinding pinsala o pumatay ng mga tao. Tulad ng sinabi sa kanila, maaari lamang nilang samantalahin ang pagkakataon at makalapit sa Millstone pagkatapos na ang banal na Diyos ay nasa loob ng butas. Sa loob ng maikling sandali, walang natira sa lugar na puno ng mga tao ilang saglit lang kanina. Tanging ang malaking Millstone ng Reincarnation lamang ang natitira. Umiikot ng dahan-dahan at tahimik sa pagitan ng langit at lupa. Walang makakaapekto dito, lalo pa itong pigilan. Hahanapin ko muna si Violet. Dahil nag-aalala kay Violet at sa iba pa niyang kaibigan. Nagpasya na rin si Dustin na umalis. Nakatayo siya ngayon sa ulo ng isang dambuhalang Earth Dragon sa ilalim ng lupa. Dustin, duwag kang magnanakaw. Lumabas ka at lumaban ka. Halos kasabay nito. Ang gayong sigawan ay umalangaw-ngaw sa buong mundo ng Divine Being. Sinamantala ng mga cultivator mula sa lahat ng malalaking puwersa ang pagkakataon na tugisin si Dustin. Alam na hindi siya malayo sa kanila. Maaaring hindi na sila magkaroon ng pagkakataong muli. Alam kong gaano kakinis at mailap si Dustin. Ang mga immortal sa langit ay nakibahagi rin sa pangangaso. Inilabas nila ang kanilang malakas na espiritual na pakiramdam, na bumubuo ng isang malakas na spotlight, upang walisin ang buong kontinente pabalik-balik upang hanapin si Dustin. Ang lahat ay dahil si Violet at ang Heavenly Majestic Pot ay natagpuan ng mga pangunahing puwersa. Sigurado sila na nandito rin si Dustin sa kanila. Kaya,
Ginamit nila ang oras na ito upang ayusin ang kanilang mga lumilipas na sama ng loob at makaganti. Dustin, lumabas ka at ipagtanggol ang iyong dangal. Gusto ko ng patas na labanan sa iyo. Sigaw ng isa. Dustin, ibigay mo na sa amin si Darby. Ang mga batang talento ng iba't ibang mga sekta ay lumitaw lahat sa kalangitan sa itaas ng kontinente at sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Sinusubukang inisin si Dustin at pilitin siyang umalis sa kanyang pinagtataguan. Dati, noong nasa Primordial Road sila, napakaganda ng performance ni Dustin na halos nakawin na niya ang lahat ng limelight mula sa mga batang talent na ito, na nagparamdam sa kanila na ninakawan at naaapi. Lahat sila ay naghihintay ng pambihirang pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon. At saka, pagkatapos ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, lahat sila ay gumawa ng makabuluhang hakbang sa pag-unlad ng kanilang paglilinang. Naniniwala sila na oras na para makakuha sila ng ilang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng pagkatalo ng hindi bababa sa Dustin mismo. Lahat ay handa na. Ang kailangan lang nilang gawin ay hanapin si Dustin. Matapos malaman kung ano ang nangyayari, inutusan ng 8 pinakamataas na pinuno ang kanilang mga tauhan na tumayo at bantayan ang lugar para sa mga tagalabas. Pagkatapos ng lahat, iyon ay mga personal na bagay sa mga tagalabas. Kaya, wala itong kinalaman sa kanila. Noon, halos lahat ng tao mula sa mga pangunahing sekta sa 3,000 malaki at maliliit na mundo ay nakarating na sa mundo ng Divine Being. Marami sa kanila ay talagang makapangyarihan. Dahil sila ay higit sa bilang. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay ayaw makipag-away o makipag-away sa kanila. Kasabay nito, si Dustin ay nakamount sa isang napakalaking dragon sa lupa habang siya ay gumagalaw sa bilis ng kidlat sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan, naramdaman niya ang kaguluhan sa itaas. Dahil masyado siyang sabik na matunten si Violet at ang iba pa niyang mga kasama. Hindi niya pinansin ang mga provokasyon mula sa mahuhusay at malalakas na magsasaka. Nagtago siya sa ilalim ng lupa at itinago ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa gamit ang aura disguising skill. Higit pa rito, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay naging napakalakas mula noong siya ay nagtataglay ng 2 kayamanan ng espiritual na lahi. Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Sa kanyang pambihirang mga kayamanan, walang makakahanap sa kanya maliban kung sila ay nasa Divine Realm. Dustin Lin, hindi ka ba mahilig magpakitang gilas? Bakit ka nagtatago sa akin? Natatakot ka ba ngayon? Wala kang mga bulwagan para makasama ako ng ilang round. Malakas na sigaw ni Dempsey ng Moklan mula sa Hunting Cosmos habang lumulutang siya sa langit. May kumikinang na busog sa kanyang likod, na nagpakawala ng isang mabigat na kapangyarihan. Isa itong magic bow na nakuha niya at matagumpay na napino kamakailan. Ang kahalili ng Divine Sect ay nagpakita rin sa ilalim ng escort ng ilang master sa Earth Immortal Realm. Dustin Lin, pinatay mo ang aming mga tauhan ng higit sa 1 beses, at sinaktan mo ang aming sekta ng hindi mabilang na beses. Hindi ka makakatakas ngayon. Ibunyag ang iyong sarili at lumaban tayo. Sabi ng kahalili sa nababagabag na tono. Dustin Lin, ibigay ang aming minanang magic treasure. Ang spaceship. Ngayon na, nagpakita rin ang banal na anak ng SpaceX. Ang mga batang talento ng pinakamakapangyarihang puwersa ay sunod-sunod na nakita at hindi nagpakita ng hindi pagsang-ayon sa paglala ng karamihan kay Dustin. Nakagawa si Dustin ng maraming kalaban na may maraming malalakas na puwersa. Ang pinuno ng Underworld, ang pinuno ng Moklan, ang pinuno ng SpaceX, at ang pinuno ng Divine Sect ay lahat ay may mga isyo kay Dustin. At nabigo silang hulihin siya mismo. Imposibleng mailabas nila ang kanilang galit dahil sa mga ginawa ni Dustin sa kanilang mga angkan at sekta. Si Dustin Lin, ang pinagsamang hukbo ng ating Underworld. Ang Divine Sect, ang Space Sect, at ang Moklan ay sinakop ang Fallen Immortal Cosmos. Ang dugo ay umagos na parang agos ng ilog at milyon-milyong bangkay ang nagkalat kung saan-saan. Ginawa naming guho ang iyong tinubo ang bayan. Nagulat ka ba niyan?
Ano ang pakiramdam ng malaman na ang iyong bayan ay nawasak? Haha, lumabas ka dito kung gusto mong maghiganti. Ang tatlong prinsipe ng underworld ay nagpahayag din ng kanilang mga sarili habang sila ay naglalabas ng napakalaking corpse mesma. Bago noon, 4 na prinsipe ng underworld ang ipinadala doon. Kasama sina Prince Camo, Prince Pierre, Prince Odell, at Prince Mayfield. Gayunpaman, si Prince Pierre na nahuli ni Dustin ay brutal na pinatay ng Heavenly Majestic Pot sa harap ng pinuno ng underworld. Sa makatuwid, tanging sina Prinsipe Camo, Prinsipe Odell, at Prinsipe Mayfield lamang ang nagpakita. Wait, ano? Nang marinig ang kanilang mga panunuya, tumigil sandali si Dustin at isang mabangis na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang lahat ng mga taong pinapahalagahan ni Dustin ay nanirahan sa Fallen Immortal Cosmos. Sobra-sobra na ang gagawin niya kung may nangyaring masama sa kanila. Malamig na tinitigan ni Dustin ang 3 prinsipe ng underworld na nasa ibabaw ng lupa. Gayunpaman, hindi niya hinayaang maabot niya ang galit. Sa halip, itinaboy niya ang Earth Dragon. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para magpakita siya sa harap ng kanyang mga kaaway. Maraming mga masters ng Heaven Immortal Realm ang naghintay para sa kanya na magpakita. Kahit na ang mga batang talento ng mga pangunahing sekta na iyon ay nagpahayag ng kanilang puot laban kay Dustin at humiling ng patas na one-on-one na laban. Ang mga masters na iyon sa Heaven Immortal Realm ay nagplanong gumawa ng hakbang laban sa kanya kung ang mga batang talentong iyon ay nabigo na patayin si Dustin. Sa mga sumunod na araw, wala pa ring aksyon ang 8 sangay ng mga Peregrino at ang kanilang pinakamataas na pinuno. Nagpatuloy sila sa pagpapatrolya sa ilang libong kabundukan na alertong lumutang sa himpapawid. Huwag kang gagawa ng anuman bago ang susunod na banal na Diyos ay pumunta sa Shore of Rebirth. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay sumang-ayon sa isang pinagkasunduan at nagbigay ng mga utos sa kanilang mga nasasakupan. Samantala, maraming miyembro mula sa mga puwersang may problema kay Dustin ang naghahanap pa rin sa kanya sa Divine Beings World. Di nagtagal, ang balita ay kumalat na parang apoy sa mga tao ng nangungunang mga sekta at prominenteng angkan. Ang balita ay natunton si Dustin at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, ang mga tao ng makapangyarihang puwersa ay nagtungo sa hilaga. Nagkaroon ng madilim na kalaliman sa hilaga ng kontinente. Tinukoy ito ng mga alamat bilang Abyss of Darkness. Ito ay isa sa mga pinakasikat at mapanganib na lugar sa mundo ng Divine Being. Kahit na ang mga katutubo sa mundong iyon ay hindi nang ahas na tumuntong dito. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang Abyss of Darkness ay umiral ng mahabang panahon at kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi nanganganib na pumunta doon. Ano? Totoo bang nagtatago si Dustin sa bangin na ito? Ang mga tao ng iba't ibang sekta ay nakarating sa gilid ng Abyss of Darkness at sabay-sabay na tumingin sa ibaba. Sigurado kami tungkol dito. Ang aswang na aso sa ating underworld ay hindi kailanman nagkakamali sa pagsubaybay sa mga target nito. Siguradong sabi ng isang master sa Heaven Immortal Realm mula sa underworld habang nakaturo sa isang itim na aso sa tabi niya. Wow! Ang aswang na aso talaga. Lahat ay napalingon sa itim na aso na nagtataka. Ang asong multo ay isang sikat na demonyong hayop sa underworld at kilala sa hindi nagkakamali na pang-amoy. Sinasabing makakahanap pa ito ng mga master sa Heaven Immortal Realm kahit anong paraan ang ginamit nila para itago ang kanilang mga aura at track. Noon pa lang, isang master ng underworld natin ang nasugatan ang mga kasama ni Dustin. Kaya nakuha niya ang mga aura nila. Dinala kami dito ng aswang na aso gamit ang mga aura ng mga kasama ni Dustin. Paliwanag ng master sa Heaven Immortal Realm. Nagtawanan ang lahat. Haha, ang tagal na nating naghahanap sa kanya. Sa wakas, mahahanap na natin siya. Dustin is doomed this time. Tuwang-tuwang sabi ng isa sa kanila. Bumaba na tayo at kunin ang bastos na yan. Puputulan ko ang balat niya at puputulan ko ang puso niya. No. You can't do that. I want to fight him fairly. Lahat sila ay gumamit ng kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at lumipad pababa sa bangin. Maraming masasamang nilalang mula sa labas ng mundo ang nakapasok sa Abyss of Darkness.
Isa sa mga especially iyan na nagbabantay sa mga tagalabas ay nagsumbong sa 8 pinakamataas na pinuno nang mapansin niya ito. Ang Abyss of Darkness ay isang ipinagbabawal na lugar sa Divine Being's World. Ito ay itinuturing na pinakamapanganib at ang misteryosong lugar sa 3,000 universo. Kahit na ang mga banal na Diyos ay umiwas sa pagtapak dito. Ang mga masasamang nilalang na ito mula sa labas ng mundo ay ignorante at hanggal na walang takot. Oh well, hayaan mo na lang sila. Hindi naman natin bagay iyon. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay nagpakawala ng malamig na panunuya sa balita. Ang mga magsasaka mula sa makapangyarihang mga sekta ay walang gaanong kaalaman tungkol sa mundo ng Divine Being. Dahil hindi nila narinig ang tungkol sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa Abyss of Darkness. Diretso silang bumagsak dito nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Gayunpaman, alam ng 8 pinakamataas na pinuno kung gaano kapanganib ang Abyss of Darkness. Alam nila na kakaunti sa kanila ang makakalabas doon ng buhay. Posible bang na-expose na sila? Bulong ni Dustin sa sarili na nakakunot ang mga kilay. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Natuklasan niya na ang kanyang mga humahabol ay patungo sa kalaliman ng kadiliman. Sa makatuwid, minaniebra ni Dustin ang Earth Dragon patungo sa hilaga. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa Abyss of Darkness. Mukhang may mabigat na nilalang ang nasa ilalim ng kalaliman. Bumaba ang tingin ni Dustin at kumunat ang noo. Siya ay napakasensitibo sa kanyang kapaligiran dahil taglay niya ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Higit pa rito, nakuha niya ang maraming tanikala ng kapangyarihan ng batas sa tulong ng tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Gayunpaman, dahil maaaring nagtatago ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng kalaliman, determinado siyang bumaba at sumaklolo sa kanila. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang omnipotent lightness at bumaba sa ilalim ng kalaliman. Ito ba ang ilalim ng bangin? Nang makarating si Dustin sa ilalim ng bangin, tumingin siya sa paligid upang tingnan ang kapaligiran. Nagulat siya na ang hukay ay maliwanag at maaraw. Bago bumaba, naisip niya na ito ay isang mundo ng kadiliman. Bilang karagdagan sa hindi inaasahang sikat ng araw. Ang ilalim ng kalaliman ay malawak at walang hangganan. Ito ay tila isang independenteng mundo na may sariling araw, kapaligiran, at lahat ng iba pa na mayroon ang isang sugat sa mundo. Hindi ang mundo sa ilalim ng lupa ang inaasahan niya. Nakadalasang madilim at madilim. Ginalugad ni Dustin ang lugar at nakita niya ang maraming berdeng bundok sa paligid. Kung saan nagkalat ang mga gintong talon na parang mga sinulid na sutla sa isang berdeng papel. Ang mga taluktok na, nababalutan ng tumataas na walang kamatayang ambon ay tumaas sa kalangitan. Ang tahimik at malinaw na kristal na mga lawa ay karaniwan din sa mga lambak. Isang aura ng auspiciousness ang lumaganap sa bawat sulok ng lupain kasabay ng mainit na sikat ng araw na dumampi sa kanyang balat. Tila isang pinagpalang lupain. Sa unahan ni Dustin ay isang pulutong ng mga tao na gumawa ng kaguluhan sa tahimik na lugar. Tuwang-tuwa silang nag-uusap at nagpakawala ng paghanga. Tila, natigilan din sila sa kamangha-manghang mundo sa ilalim ng lupa. Maliwanag na ang mga tagalabas na pumasok sa mundo ng Divine Being ay hindi alam kung gaano kakilakilabot ang Abyss of Darkness. Habang nalilinlang sila sa tahimik at magagandang tanawin sa kanilang paligid, naisip nila na ito ay isang engkantadong lupain ng engkanto. Kung alam ng mga katutubong residente ng Divine Being's World kung ano ang iniisip ng mga tagalabas tungkol sa underground world. Tatawa sila sa kanilang kamangmangan. Hanapin ang bawat pulgada ng lupaing ito. Kailangan nating mahanap si Dustin. Nagkalat ang mga magsasaka mula sa iba't ibang sekta at sinimulan ang kanilang paghahanap. Binalak nilang sukleyan ang bawat sulok ng mundo sa ilalim ng lupa hanggang sa matagpuan si Dustin. Ang mga tao ng Divine Sect, ang Underworld, ang Muklan, at ang Space Sect ay may pinakamalakas na pagnanais na mahuli si Dustin. Nais nilang mahuli kaagad si Dustin at pahirapan sa lahat ng naiisip na paraan. Upang mailabas ang kanilang sama ng loob. Ang 4 na pangunahing sekta ay mga puwersa ng pinakamataas na kapangyarihan sa 3,000 malaki at maliliit na mundo.
Sa mahabang panahon noon, binubuli nila ang ibang sekta at angkan. At walang nang-ahas na lumaban. Ito ay nagbago. Gayunpaman, mula nang magpakita si Dustin, marami na siyang napatay na alagad ng 4 na sekta at hindi kailanman nagpakita ng paggalang sa kanila. Bukod dito, maging ang kanilang mga pinuno ng sekta ay pinahiya sa publiko sa kanilang pakikipaglaban kay Dustin. Galit na galit sila, ngunit walang paraan upang harapin siya. Sa makatuwid, si Dustin ay naging pampublikong kaaway ng 4 na pangunahing sekta. Wala sa kanila ang makakatagpo ng kapayapaan hanggang sa maipaghiganti nila ang karangalan ng kanilang mga sekta at mapatay si Dustin. Haha, hindi mo ako mahuhuli. Sumilay si Dustin ng mapaglarong ngiti sa kanyang mukha habang sinisimulan ang aura disguising skill para itago ang kanyang aura. Lumapit siya sa karamihan ng mga tao at sinundan sila ng palihim. Gusto niyang patayin silang lahat. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang sandali. Ayaw niyang gumawa ng kahit ano bago niya matagpuan si Violet, ang Heavenly Majestic Pot, at lahat ng iba pa. Tingnan mo, may bakas ng dugo doon. Kung tutuusin mula sa aura, dapat itong iwan ng isa sa mga kasama ni Dustin. May biglang sumigaw. Ang boses ay nanggaling sa gilid ng burol sa unahan. Nagulat din si Dustin. Pagkatapos, sumilip siya sa karamihan at sumunod sa kanila sa burol. Ang Dallas Disc ay napapaligiran ng makapal na pulang ambon. Sa gilid ng slope, mayroon talagang ilang mga marka ng dugo. Nakakasilaw ang pulang-pula na kulay sa ilalim ng maningning na sikat ng araw. Dugo ni Suzy at ng kapatid niya. Nang maramdaman niya ang aura ng dugo, hindi napigilan ni Dustin na ipikit ang mga mata dahil sa pag-aalala. Ito ang nagpatunay na si Violet at ang iba pa ay talagang pumunta dito. Malamang na nagtago sila sa isang lugar sa walang hangganang mundong ito sa ilalim ng lupa. Napaisip si Dustin. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, gayunpaman, maaaring nasa panganib sila at maaaring nasaktan ng husto. Ang dugo ay nagpapahiwatig na may masamang nangyari kay Suzy at sa kanyang kapatid. Kinakabahan si Dustin ng mga sandaling iyon. Hey, guys, ingat kayo. Parang kakaiba ang maliit na burol na ito. Maging ang buong masiglang kapaligiran ay tila kakaiba din sa akin. Hindi yata ligtas dito. Pakiramdam ko ay isang bagay na nakakatakot at mapanganib ang nasa likod ng lahat ng ito. Paano kung umatras tayo at gumawa ng panibagong plano? Sabi ng isang langit na walang kamatayan sa pagkabalisa. Siya ay mula sa SpaceX. Nasa mukha niya ang pag-aalalang iyon mula nang pumasok sila sa underground world sa bangin. Isang pakiramdam ng panganib ang sumalubong sa kanya mula sa unang minutong pagtapak nila sa mahiwagang lupain. Natatakot siya na baka may mangyari sa kanila. Lalong tumindi ang pakiramdam ng panganib nang tumayo siya sa harap ng Dallas Disc na nababalot ng kakaibang pulang ambon. Haha, relax. Dude, palagi kang naging masinop at naghihinala sa lahat. Hindi ka pa rin nagbabago sa lahat ng mga taon na ito. Magkaroon ng ilang mga bola. Alang-alang sa Diyos, ang lugar na ito ay puno ng makapal na walang kamatayang enerhiya. Ito ang pinakaangkop na lugar para linangin natin ang ating martial arts. Tingnan mo lang ang lugar na ito. Nakikita mo ba kung gaano ito kaganda? Nilalayo na ng ating divine sect na magtatag ng pansamantalang tanggulan dito upang linangin ang ating mga tao pagkatapos nating ayusin ang lahat, sabi ng isang heaven immortal ng divine sect sabay tawa. Yes, this is a good place for cultivation. Plano rin naming magtayo ng headquarters dito. Tumango ang mga taga-ibang sekta bilang pagsang-ayon. Oh really? I'm just looking out for you. Man, kung ayaw mong maniwala, mag-guest ka. Malamig na tugon ng Heaven Immortal ng SpaceX. Sabi mo kakaiba ang slope na ito. Di ba? Aakyatin ko ito at tingnan kung anong kakaibang mga bagay ang mangyayari sa akin. Tinutuyan ng Heaven Immortal ng Divine Sect ang Heaven Immortal ng SpaceX. Nang matapos siyang magsalita, buong kumpiyansa siyang umakyat sa Dallas Disc. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng Heaven Immortal ng SpaceX. Bilang isang makapangyarihang langit na walang kamatayan, hindi siya natatakot sa karamihan ng mga bagay.
Ang langit na walang kamatayan ng Divine Sect ay lumakad sa kalahating daan sa maliit na burol. At walang nangyari hanggang noon. Haha, well, andito ako ngayon. Ano ang sinasabi mo? Na ito ay isang nakakatakot at mapanganib na lugar. Ang makalangit na immortal ng Divine Sect ay lumingon at tumingin sa lahat. Saka siya humagalpak ng sarkastikong tawa. Lahat ay nakatingin sa kanya sa sobrang katahimikan. Tinitigan siya ng mga ito at napabuntong hininga. Walang nakakaalam kung may mangyayari sa kanya o hindi. Biglang, ang pulang ambon na lumulutang sa likod ng immortal na langit ng Divine Sect ay mabilis na napalitan ng anino. Nahugis ng isang uri ng nilalang. Iniunat nito ang mahahabang eskarlata na kuko patungo sa langit na walang kamatayan sa harapan nito. Nakikita mo ba? Maayos ang lahat. Gaya ng sinabi ko. Palagi kang naghihinala, kung hindi mo babaguhin ang iyong pag-aalinlangan. Haad lang ito sa iyong pagkamit ng kadakilaan. Sabi niya sa langit na walang kamatayan ng SpaceX kasama ang nakangiting mukha habang lumilingon sa mga kasama. What's wrong? Bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? May something ba sa likod ko? Ang langit na walang kamatayan ng Divine Sect ay tumigil bago niya natapos ang kanyang mga salita. Napansin niyang takot na takot ang tingin sa kanya ng lahat habang nakaramdam siya ng lamig sa likod niya. Tapos, dahan-dahan siyang lumingon. Bigla na lang, isang pares ng mahahabang eskarlata na kuko ang bumungad sa kanyang ulo. Sa sorpresa ng immortal na langit, siya ay natakot at hindi makagalaw ng isang kalamnan. Nawala na siya ng lakas at hindi na niya napigilan ang pag-atake ng hindi maarak na nilalang. Puff! Sa isang malutong na tunog, ang ulo ng langit na walang kamatayan ay gumuho tulad ng isang pakwan. Ang kanyang utak at dugo ay tumalsik kung saan-saan sa dalesdes ng burol. Nang makita ang walang ulo na bangkay ng langit na walang kamatayang bumagsak ng diretso sa lupa. Ang iba ay nakaramdam ng lamig mula sa kanilang mga gulugod. Ang anino ng pulang ambon ay napakasama. Pumatay ito ng isang langit na walang kamatayan sa isang kisap mata. At walang nakakita kung paano ito nangyari. Tila ang halimaw ay nasa divine realm man lang sa mga tuntunin ng martial arts. Hahaha, isang demonyong tawa ang pinakawalan ng anino. Pagkaraan, kilabot na inikot nito ang katawan at nakanganga ng masama sa siksikan ng mga tao sa paanan ng burol. Umalis, sa sandaling iyon, ang lahat ay natakot sa kanilang mga talino. Ginamit nila kaagad ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan at nag-urong sa pagkataranta. Ang husay ng anino ay napakatalino kaya napatay nito ang isang langit na walang kamatayan sa isang hampas. Walang nang ahas na i-provoke ito. Mabuti na lang at hindi sila hinabol ng anino ng pulang ambon sa Dallas Days. Nakita ni Dustin ang lahat ng nangyari sa slope sa di kalayuan. Nang makita niya kung paano pinatay ng anino ng pulang ambon ang langit na walang kamatayan. Hindi niya maiwasang mag-alala. Natagpuan sa Dalesdes ang dugo ni Suzy at ng kanyang kapatid. Ito ay sapat na katibayan para sa kanya na si Violet, ang Heavenly Majestic Pot, at lahat ng kanyang mga kaibigan ay malamang na dumating doon. Nang mas maaga, sa harap ng napakalaking kaaway na tulad ng anino ng pulang ambon. Alam niyang walang kapantay ang kanyang mga kaibigan para dito. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip kung talagang nakatagpo nila ito. Posible kayang si Violet, ang Heavenly Majestic Pot, at lahat ng iba pa ay napatay ng anino ng pulang ambon. Hindi maiwasan ni Dustin na isipin ang pinakamasamang posibleng sitwasyon. Ang gulo ng isip niya. Habang nakatitig siya sa anino ng pulang ambon sa Dallas Days. Gusto niyang sumugod at sunggaban ito sa lalong madaling panahon. Naisipan niyang tanungin ito tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, malinaw na alam ni Dustin na hindi siya katugma sa kakilakilabot na halimaw. Siya ay tiyak na papatayin kung siya ay sumugod sa kawalang ingat. Ano ito? Saan nanggaling itong multo na apoy? Tulong! May naglabas sa akin ng apoy. May sumigaw out of the blue. Napatingin ang lahat sa direksyon kung saan nanggaling ang boses at nakitang nagliliyab ang katawan ng isang immortal na lupa. Gayunpaman, hindi ito tulad ng anumang ordinaryong apoy. Ang apoy sa kanyang katawan ay berde. May isang bola ng berdeng apoy sa harap niya.
na lumabas nang wala sa oras nang ang lahat ay umatras mula sa Dallas Days. Hindi sinasadyang nasagasaan ito ng immortal na lupa at nasunog sa isang iglap. Kahit na ang isang master sa Earth Immortal Realm ay nabigo na patayin ang apoy. Naramdaman ng lahat ng naruroon ang pagbagsak ng kanilang mga puso sa kanilang tiyan. Sa kabila nito, ang mga master sa Earth Immortal Realm mula sa ibang mga sekta ay nakakapagnalit lamang ng kanilang mga ngipin habang sila ay sumugod patungo sa master na nagliliyab. Ang isa sa kanila ay dumaan sa isang pahiwatig ng apoy at agad na nilamon ng apoy. Purong sakit ang pumuno sa kanyang nakakabinging hiyaw at ang pagdurusa ay nagpaikot sa kanyang mukha sa isang bagay na hindi makilala. Ang lahat ng iba pang mga magsasaka ay maaari lamang umatras sa katakutin sa eksena. Tingnan mo, napakaraming berdeng apoy. Tumakbo ka. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang iba't ibang hiyawan ng kilabot. Lumitaw ang berdeng apoy mula sa manipis na hangin at lumipad patungo sa mga tao mula sa lahat ng direksyon. Damn it, napapalibutan tayo. Anong dapat nating gawin? Ang mga mata ng lahat ay lumibot sa kung saan-saan habang sinusubukan nilang maghanap ng daan palabas. Na ang bawat isa ay nanginginig na parang biktima na walang matatakbuhan. Oh shit, napapalibutan din ako. Maging si Dustin ay nahuli ng walang kamalay-malay habang pinalilibutan siya ng 12-dosenang ulap ng berdeng apoy. Huwag kang matakot. Ilabas mo ang mga rune paper na nakuha natin mula sa mga Divine God. Ilang mga master sa Heaven Immortal Realm ang sumigaw sa mga nagpapanik na magsasaka. Ilang dilaw na papel na rune ang bumangon sa hangin na nagbuga ng gininto ang ningning na bomb alot sa karamihan. Ito ay mga regalo mula sa mga banal na Diyos kung saan ang mga makapangyarihang puwersang iyon ay nakatuon sa at dinala ang napakalaking kapangyarihan ng mga banal na Diyos. Salamat sa mga papel na rune. Isang ragtag na grupo ng mga tao mula sa iba't ibang powerhouse ang nagawang sirain ang Space Node at tumuntong sa teritoryo ng Divine Beings World. Kaya, umalis na tayo sa maldita na lugar na ito. Tingin ko dito namatay si Dustin at ang mga kasama niya. I agree. This place is full of danger. Gaano man kalakas at swerte si Dustin, hindi siya makakalabas dito ng buhay. Sa ilalim ng proteksyon ng mga dilaw na papel na rune. Ang mga tao mula sa makapangyarihang mga sekta ay mabilis na umatras sa isang malayong lugar sa isang kisap mata. This isn't good, bulong ni Dustin sa sarili. Imposible para sa kanya na makalusot sa karamihan ng mga tao mula sa mga pangunahing sekta upang tumakas dahil lahat sila ay napakalayo. Sa puntong ito, naglabas ng mas malakas na aura ang berdeng apoy at dahan-daang lumutang patungo sa Dustin. Tumindig ang bawat balahibo sa katawan niya sa takot. Hindi tulad ng mga tao ng mga pangunahing sekta na may mga dilaw na papel na rune na ibinigay ng mga banal na Diyos upang protektahan sila. Si Dustin ay walang anuman at wala siyang ideya kung ano ang gagawin upang harapin ang berdeng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, pilit niyang hinugot ang Lane's ruler at pinalutang ito sa kanyang harapan. Ang pinuno ay nagpisada sa hangin saglit bago ito matatag na itinuro patungo sa isang direksyon. Dahil kasama sa kapangyarihan ng Lane's ruler ang paghahanap ng daan palabas sa isang malagkit na sitwasyon at pag-iwas sa kamatayan. Inakala ni Dustin na ang pagtungo sa direksyong iyon ay maaaring ang paraan para maalis niya ang berdeng apoy. Sa sandaling nakuha niya ang bawat huling onsa ng kanyang lakas ng loob. Sumugod si Dustin patungo sa direksyon na iyon. Whoosh! Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan nang malaman niya na siya ay talagang nabasag sa berdeng apoy. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang berdeng apoy ay tila lalong nabalisa at sumugod patungo sa Dustin na parang isang pulutong ng mga berdeng alitaptap. Isang takot na Dustin ang gumamit ng omnipotent lightness para tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Hindi mabilang na berdeng apoy ang umindayog sa hangin habang hinahabol siya ng lahat. Kahit gaano pa siya kabilis gumalaw, tila mas mabilis pa ang apoy at hindi niya maalis ang mga iyon. Ang Lane's ruler ay nagpakawala ng napakalaking dami ng enerhiya ng ilang beses upang protektahan siya sa sandaling ang apoy ay malapit na. Sa kabila noon, naabutan pa rin siya ng berdeng apoy na nagliliyab sa buong kalangitan at lumapit sa pangalawa. Seryoso ba akong mamamatay dito ng ganito?
Nag-aatubili si Dustin sa kanyang kapalaran. Masyadong pagod upang magpatuloy sa pagtakbo. Nang malapit na siyang sumuko, isang napakalaking enerhiya ang lumabas mula sa isang sulok sa kaloob-looban niya. Malaking enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang bawat isa sa berdeng apoy ay natangay ng malakas na enerhiya. Iniligtas niya ulit ang buhay ko. Napakalaki ng kagalakan ni Dustin sa munting pagtakas sa kamatayan. Ang maliit na batang iyon ang nagturo sa kanya ng omnipotent lightness at nag-iwan ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Upang makabalik sa Earth, dumaan si Dustin sa maraming panganib. Noong naglalakbay pa rin siya patungo sa Earth, ang maliit na batang lalaki na natutulog sa slave tower ay nagising at iniligtas ang kanyang buhay sa takdang panahon. Bago siya umalis, ang maliit na bata ay nag-iwan ng enerhiya sa katawan ni Dustin na nakatulong sa kanya na makaligtas sa iba't ibang mga bitag at mapanganib na lugar hanggang sa maabot niya ang Earth. Hindi inaasahan ni Dustin na lilito muli ang enerhiyang ito. Nakuha ko. Ang taong iyon ay dapat na isang banal na Diyos. Ungol ni Dustin nang makitang nalipad ang berdeng apoy sa isang iglap. Ang batang iyon ay dapat na isang banal na Diyos. Ang mga berdeng apoy na iyon ay napakalakas at ang mga banal na Diyos lamang ang madaling tanggihan ang mga ito. Nagpasya siya, sa sumunod na sandali, napuno ng galaxy Dustin. Ang enerhiya ay hindi inaasahang naging isang maikling figure. Nang mawala ang liwanag, nakita nito ang isang gwapong lalaki na mga 4 o 5 taong gulang. Sir, tawag ni Dustin habang sumusugod sa figure. Alam ko kung anong nangyari sa'yo. Napabuntong hininga ang maliit na bata habang inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Hindi ko akalain na makapasok ka sa Bus of Darkness. Maswerte ka at nasa labas ka lang nito. Kung napunta ka sa kailaliman ng kalaliman. Kahit ang tunay kong katawan ay baka hindi ka mailigtas. Malungkot ang ekspresyon ng batang lalaki habang nagsasalita. Mula sa kanyang ekspresyon, masasabi ni Dustin na ang bata ay natatakot sa Bus of Darkness. Ang kalaliman ng kadiliman. Bulalas ni Dustin. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Ang Abyss of Darkness ay ang pinaka-nakakatakot at mapanganib na bawal na lugar sa 6 Worlds of Reincarnation. Ito ay umiral mula pa noong sinaunang panahon. Iminumungkahi kong iwasan mo ang pagpunta dito kung matutulungan mo ito. Mahinahong paliwanag ng bata nang makita ang ekspresyon ni Dustin. Ang isang lugar kahit na ang isang banal na Diyos ay hindi nanganganib na makapasok. Malinaw. Ito ay mapupuno ng panganib. Ang gulat na si Dustin ay halos hindi makapag-isip sa sarili. Umalis muna tayo dito. May sasabihin ako sa'yo. Lumingon ang bata at sinenyasan siyang sumunod. Maghintay ng sandali. Sir, mayroon akong ilang mga kasama na pumasok sa lugar na ito. Hindi ko alam kung buhay pa ba sila o patay na. Sir, makakahanap ka ba ng paraan para mailigtas sila? Baka sa bawat salita ang pag-aalala ni Dustin para sa kanyang mga kaibigan. Nakita ko, babasahin ko ang kanilang kapalaran at alamin kung nasaan sila. Madaling tumango ang batang lalaki bilang pagsang-ayon. Pinagdikit niya ang kanyang mga daliri habang mahinang bumubulong sa kanyang sarili. Kaya mahina kahit si Dustin ay hindi nakuha ang mga salita kahit na nakatayo sa tabi niya. Ang special na enerhiya ay bumulwak mula sa kanyang mga daliri at nagmamadaling umakyat sa Dalesdes sa di kalayuan. Samantala, ang anino ng pulang ambon sa Dalesdes ay malamig na sumengot at itinapat ang 2 escarlate nitong mata sa maliit na bata. Ngunit sa kabila ng inis nito, hindi ito naging hadlang dahil alam nitong hindi ito katapat sa maliit na bata. Oo. Maraming tao ang nasa pulang Dalesdes noon at 2 sa kanila ang duguan. Huwag mag-alala, buhay pa silang lahat, sabi ng maliit na bata kay Dustin pagkaraan ng ilang sandali. Buhay pa sila, talaga, saan sila pumunta? Sumiklab ang pagkabalisa sa puso ni Dustin sa sinabi ng maliit na bata. Gayunpaman, nang marinig niya na ang kanyang mga kaibigan ay umalis sa Dalesdes na buhay. Isang bahagyang bigat ang naalis sa kanyang mga balikat. Maaaring umalis na sila. O baka napunta sila sa kalaliman ng kadiliman. Sagot ng maliit na bata. Ano? Nilaliman sila sa kalaliman ng kadiliman. Nadurog ang puso ni Dustin.
Maging ang mga banal na Diyos ay maiiwasan ang pagtapak sa kalaliman ng kadiliman. Kung si Violet at ang iba ay nasa kailaliman ng Beast of Darkness, malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Nag-aalalang naisip ni Dustin. Umalis muna tayo dito. Casual na ikinaway ng batang lalaki ang kanyang kamay. Sa isang mabilis na galaw, umalis siya sa bangin at isinama si Dustin. Agad silang dinala sa malapit na kagubatan. Sir, hindi ko inaasahan na mag-iiwan ka ng markang espiritual na kaluluwa sa akin. Komento ni Dustin. Nadama niya na ang maliit na batang lalaki sa kanyang harapan ay isang espiritual na marka ng kaluluwa sa halip na ang kanyang tunay na anyo. May hihilingin kasi akong favor. Tumikim ang batang lalaki para harapin si Dustin. Oh, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, sir? Tanong ni Dustin na medyo curious. Kamakailan lamang, maraming mga banal na Diyos sa mundo ng Divine Being ang pupunta sa Millstone of Reincarnation upang marating ang Shore of Rebirth. Kung maaari, umaasa akong makakamit mo ang isang banal na core para sa akin. Sagot ng maliit na bata. Isang banal na core. Ulit ni Dustin na naguguluhan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol dito. Nang makitang nalilito si Dustin, ipinaliwanag ng bata kung ano ang banal na core. Ayon sa kanya, kung ang mga nahulog na Divine God sa Divine Beings World ay gustong magtungo sa Shore of Rebirth, kailangan nilang tanggapin ang pagsubok ng Millstone of Reincarnation. Sa panahon ng proseso, may posibilidad na magkaroon ng dalawang bihirang kayamanan. Ang una ay ang banal na core, habang ang isa ay ang Rebirth Rune Paper. Ang banal na core ay isang kombinasyon ng kakanyahan at kapangyarihan ng banal na Diyos na nakuha nila sa kanilang buhay. Kahit na ang mga banal na Diyos ay namatay sa sandaling naabot nila ang katapusan ng kanilang buhay. Ngunit kung nagkataong pinagsama nila ang isang banal na core bago sila pumanaw, maaari silang magsimula ng isang bagong buhay at mabuhay ng isa pang oras ng buhay. Ang Rebirth Rune Paper, sa kabilang banda, ay isang kayamanan na pinangarap ng lahat ng mga banal na Diyos sa mundo na angkinan. Kapag ang isang banal na Diyos ay nakakuha ng isang Rebirth Rune Paper, dadalhin siya sa Shore of Rebirth ayon sa mga batas ng kalikasan. Para sa mga banal na Diyos, kakaunti lamang ang mga kayamanan na maaaring makaakit sa kanila. Ang banal na core at ang Rebirth Rune Paper ay kabilang sa mga bagay na sabik nilang makuha. Sayang. Sa tuwing magsisimulang umikot ang Millstone of Reincarnation, magkakaroon ng kaguluhan. Lahat ng mga banal na Diyos ay magsisikap na maabot ito. Ako rin. Paliwanag ng batang lalaki. Bakit walang Divine God na pumapasok sa Divine Beings World para makuha ang pagkakataon? Pagtataka ni Dustin. Ang mundo ng Divine Being ay isang sementeryo para sa mga banal na Diyos. Sa mundo, lahat ng mga banal na Diyos ay magsisikap na makabalik sa mundo ng Divine Being pagkatapos ng kanilang kamatayan. Umaasa na balang araw ay makakakuha sila ng pagkakataong maabot ang Shore of Rebirth, at ang mga Divine God na nabubuhay ay hindi papasok sa Divine Beings World. Kung gagawin nila, mamamatay sila para sa kabutihan. Paglilinaw ng maliit na bata. Nakita ko, umiling si Dustin. Siya ay lubos na namangha sa lahat ng mga bagay na natutunan niya mula sa bata. So, nandito ang mga tao mula sa makapangyarihang puwersa para kunin ang Divine Core at ang Rebirth Rune Paper. Sabi ni Dustin. Ngayong naunawaan na niya ang nangyari. Nagkaroon na siya ng kailanwan. Oo, kinumpirma ng maliit na bata. Sa wakas ay naunawaan ni Dustin ang biglaang pagdagsa ng mga magsasaka mula sa mga nangungunang sekta na biglang pumasok sa mundo ng Divine Being. Ito ay lumabas na sila ay ipinadala dito upang makuha ang banal na core at ang Rebirth Rune Paper. Kung may pagkakataon ka, tulungan mo akong makakuha ng Divine Core. Hindi mo kailangang makipaglaban para sa Rebirth Rune Paper. Ang Rebirth Rune Paper ay ang pag-asa para sa banal na Diyos na mabuhay ng isa pang buhay. Hindi ka dapat makisali dyan. Ang marka ng aking espiritual na kaluluwa ay magiging isang enerhiya at magtatago sa iyong katawan. Makakatulong ito sa iyo kapag nasa panganib ka. Gayunpaman, ang enerhiya ay nauubusan. Kaya, mas mabuting pagbutihin mo ang iyong lakas sa lalong madaling panahon.
Iyan lang ang paraan para mabuhay. Payo ng batang lalaki. Nang matapos niyang ipaliwanag ang lahat kay Dustin, nag-transform siya sa isang bola ng enerhiya at sumugod sa katawan ni Dustin. Tama ka. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mapabuti ang aking lakas. Sagot ni Dustin. Pagkatapos, muli siyang pumasok sa Abyss of Darkness at pumunta sa gilid nito. Mula doon ay natanong niya ang Dallas Disc na natatakpan ng pulang ambon sa kanyang harapan. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata upang mas makita ang abot tanaw. Doon, sa burol, nakita niya ang isang gintong ambon na pumailanglang sa langit. Parang isang wonderland. Sa kabila ng kaakit-akit na hitsura nito, ito ay isang mapanganib na lugar na kahit ang mga banal na Diyos ay hindi maglakas loob na pumasok. I wonder how my friends are doing. Malungkot na tanong ni Dustin nang sumagi sa isip niya si Violet. At ang mga kasama niya. Sinubukan niyang lampasan ang Dallas Disc na nababalot ng pulang ambon. At pumunta sa kalaliman ng kadiliman sa pamamagitan ng ibang ruta. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagtatangka sa paghahanap ng ibang landas, napunta siya sa isang latian na may makapal na itim na putik. Imposibleng makadaan siya sa mas malapit na pagmamasid. Ang Obsidian Swamp ay napuno ng mga buto at bangkay ng iba't ibang mga nilalang. Ito ang mga bangkay ng mga master sa Heavenly Immortal Realm. Bulong ni Dustin habang nakapikit ang mga mata sa ilang bangkay. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman niyang ang ilan sa mga bangkay na ito ay mga master sa Heavenly Immortal Realm. Nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan na kanilang ibinububi kahit pagkamatay nila. Napagtatanto na imposible ang pagtawid sa itim na putik. Pinili ni Dustin na maghanap ng mas ligtas na landas. Kalahati. Frustrated. Nalilito siya at hindi alam ang gagawin. Sa kalaunan, natagpuan muli ni Dustin ang kanyang sarili sa gilid ng bangin, kung saan nakita niya ang burol na natatakpan ng pulang ambon. Nagpahinga siya sandali at itinoon ang tingin sa Dallas Disc. Maya-maya, may napansin siya. Ano? Nanlaki ang mga estudyante ni Dustin sa gulat habang nakatitig sa slope. Teka, ito ba ang terrain na tinatawag na Fallen Phoenix Slope? Pinahusay ni Dustin ang kanyang sarili sa Earth Exploring Technique. Bukod pa riyan, marami na rin siyang nabasang mga sinaunang aklat na may kaugnayan sa Feng Shui at Geograpiya sa Brilliant Kingdom noong nakaraan. Marami siyang natutunan sa mga tomes na ito. Binanggit ng isa sa mga sinaunang aklat na mayroong isang terrain na tinatawag na Phoenix Fallen Slope. Ayon sa aklat, ito ay isang natural, mapanganib na lugar. Ayon sa alamat, kahit na ang Divine Beast Phoenix ay maaaring hindi makalabas doon. Hindi ako makapaniwala na umiiral ang Fallen Phoenix Slope. Gulat na sabi ni Dustin. Pero dahil andito ako, I might as well explore it. Bulong niya sa sarili. Kitang-kita sa mga mata niya ang excitement. Hindi niya napigilan ang excitement na para bang nakakita siya ng kakaibang kayamanan. Walang pag-aaksaya ng oras. Umupo siya na naka-cross-legged at pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam. Upang makita ang pulang ambon na burol. Pagkatapos ng mabilisang pag-scan sa lugar, napabulala si Dustin. Ito ay talagang isang mapanganib na lugar. Sa ilalim ng lupa, ang walang katapusang malupit, kasamaan, madilim, at bulok na enerhiya ay sumunod sa kanyang espiritual na kahulugan at lumalapit sa kanya. Ang earth energy dito ay naging lahat ng uri ng negativity. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay puno ng mga panganib at panganib. Ayon sa mga talaan ng mga sinaunang aklat sa Geograpiya, ang mga lugar na puno ng negatibong enerhiya ay madaling maakit ang masasamang bagay at maging mapanganib. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Ang masamang earth energy sa lupa ay nagmamadali patungo sa kanya. Mabilis na lumaban si Dustin at napansin nitong sumugod ito sa kanya. Tumigil ka, para labanan ang masamang earth energy. Mabilis na gumawa ng ilang galaw si Dustin gamit ang kanyang mga kamay para isagawa ang earth energy manipulating skill ng earth exploring technique. Boom! 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 Ang lupa ay nagsimulang yumanig ng malakas. Ilang sandali pa. Puff! Namutla ang mukha ni Dustin at nagluwa siya ng subo ng dugo. Humph! Babalik ako saglit. Pagkatapos,
Inactivate ni Dustin ang Omnipotent Lightness. At umalis sa Abyss of Darkness. Lumubog siya ng malalim sa lupa at naglakbay sa ilalim ng lupa sa bilis ng kidlat. Makalipas ang isang oras, nakahanap siya ng 12 ng Earth Dragon at pinaamo ang mga ito gamit ang Dragon Trap skill. Muli siyang bumalik sa Dallas Dis na natatakpan ng pulang ambon sa kalaliman ng kadiliman. Pigilan mo, sigaw ni Dustin. Biglang sumugod ang 12 ng malalaking Earth Dragon mula sa lupa hanggang sa ilalim ng slope. Inayos nila ang kanilang mga sarili sa isang espesyal na pormasayon habang naglalabas sila ng napakalawak na bolang apoy ng pagsugpo sa kapangyarihan. Ang Earth Dragon ay pinalapot mula sa Earth Energy, na naglalaman ng Rich Earth Law. Maaari nitong madaig o mabago pa ang topography at ang daloy ng enerhiya ng isang lupain. Sabay-sabay na umungal ang 12 ng Earth Dragon. At naging sanhi ng panginginig ng buong mundo sa ilalim ng lupa. Humph! Sa Dallas Dis, muling lumitaw ang parang anino na nilalang na nabuo mula sa pulang ambon. Malamig itong tumingin kay Dustin at ngumuso. Pagkatapos, ilang Dark Earth Dragon ang lumitaw sa ilalim ng slope. At naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na kalooban. Ang mga itim na dragon sa lupa ay pinalamutian ng lubhang mapanganib at masamang earth energy doon. Napakabangis nila, at nagdadalubhasa sila sa pagtitipon ng lahat ng masasamang espiritu sa mundo ng Divine Being. Sa mundong iyon, lahat ng mapanganib at masasamang lugar ay binabantayan ng husto ng mga mutated earth dragon na iyon. Kung isang ordinaryong nilalang ang makakasalubong nila, tiyak na mamamatay siya sa isang kisap mata. Pumunta ka, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. 12 ng mga madilaw-dilaw na kayumangging Earth Dragons ay mabangis na nakipaglaban sa mga Black Earth Dragon. Nais ng magkabilang panig na kontrolin ang lupain. Niyanig ng labanan ang lupa at kabundukan sa isang umuusbong at nakakabinging tunog. Ito ang unang pagkakataon ni Dustin na kontrolin at amaniobra ang napakaraming Earth Dragon ng sabay-sabay sa pakikipaglaban sa ganoong malaking labanan. Malaki ang nakinabang ni Dustin sa proseso. Ang kanyang cultivation base sa Earth Exploring Technique ay unti-unting tumaas. Makalipas ang halos 2 oras, sa isang iglap, dumiretso si Dustin sa Dallas Dis kung saan sumulpot ang nilalang mula sa pulang fog. Ang anino na namuo mula sa pulang fog ay iniunat ang mga kuko at sinubukang sunggaban si Dustin. Kaagad, bahagyang pinadyak ni Dustin ang paa sa lupa. Boom! 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 Ang epekto ng kanyang stomp ay nagresulta sa isang marahas na pagyanig, na nagbuga ng isang malakas na puwersa at sisingilan patungo sa figure sa pulang fog. Sinamantala ang pagkakataon. Ginalaw ni Dustin ang kanyang katawan at naiwasan ang pag-atake ng malaanino na nilalang. Bagamat hindi pa niya makontrol ang lupain, nagkaroon siya ng malaking impluensya dito. Pumunta ka sa impyerno. Ang figure sa pulang fog ay galit na galit. Malamig nitong sinumpa si Dustin habang hinahabol siya. Patuloy na ginamit ni Dustin ang lahat ng uri ng mga lihim na diskarte ng Earth Exploring Technique upang pilitin na himukin ang enerhiya ng lupain at harangan ang mga pag-atake ng parang anino ng nilalang. Dahil hindi kayang talunin ni Dustin ang misteryosong nilalang, gumawa siya ng paraan para wala rin itong gawin sa kanya. Ginamit ni Dustin ang enerhiya at batas ng buong lupain upang matagumpay na pangasiwaan ito. Ito ang magic ng Earth Exploring Technique. Hindi nakakagulat na sinabi ni Mr. Hogan na ang mga sinaunang Earth Masters ng Brilliant Kingdom ay talagang mga Diyos. Medyo natuwa si Dustin sa naisip. Hogan ang pangalan ng Diyos ng bundok. Ayon sa Diyos ng bundok, ang isang tao ay maaaring maging isang Diyos sa pamamagitan ng paglinang ng Earth Exploring Technique sa maximum na potensyal nito. Sa wakas, malayang nakakalakad si Dustin sa buong Fallen Phoenix Slope. Matapos subukan ng nilalang sa pulang ambon na habulin si Dustin ng higit sa kalahating araw. Sa wakas ay natuklasan nitong imposibleng patayin si Dustin. Kaya, sa huli ay sumuko ito. Makalipas ang kalahating araw, hindi ko akalain na may mga Earth Masters pa pala sa mundong ito. Malamig na sabi ng malaanino na nilalang sa pulang ambon. Ano ka ba? Tanong ni Dustin dahil sa curiosity. Ako ang espiritu ng lupa ng lugar na ito.
Ako ay ipinanganak at lumaki sa lupaing ito upang protektahan ito mula sa mga lumalabag. Maaari mo akong tawaging Earth Garden Ghost. Maraming espiritu sa lupa sa halos lahat ng sulok ng mapanganib na mundong ito. Sagot ng figure sa parehong malamig na boses. Isang Earth Spirit. Ang Earth Garden Ghost. Nagulat si Dustin. Ikaw ay isang Earth Master. Tama. Ikaw ang likas na kaaway ng ating espiritu sa lupa. Alam mo ba, hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Malaya kang makakapasa, sabi ng Earth Garden Ghost. Hindi napigilan ni Dustin na gumaan ang pakiramdam matapos marinig ang sinabi ng malaanino na nilalang. Napakalakas nito na kahit isang langit na walang kamatayan ay matatalo nito sa isang galaw. Kung hindi siya bihasa sa Earth Exploring Technique at mapipigilan lang ang lakas ng Earth Spirit. Napunit na sana siya, sa kabutihang palad. Natural para sa mundo na magkaroon ng isang bagay na daijin ang isa pa. At maaaring pigilan lamang ng isang Earth Master ang espiritu ng lupa. Ilan sa mga kasama ko ang pumunta dito kanina. Napatay mo ba sila? Diretsyong tanong ni Dustin habang tinuturo ang dugong iniwan ni Suzy at ng kanyang kapatid sa slope. Oo, marami talagang nilalang na pumasok sa lugar na ito. Gayunpaman, ang isa sa mga nilalang ay naging katulad ng isang nakakatakot na pag-airel sa pangunahing lugar ng Beast of Darkness na ito. Kaya hindi ko sila pinatay. Hinayaan ko lang sila, sabi ng Earth Garden Ghost. Oh my God! Talaga! Ang galing! Tuwang-tuwa si Dustin. Tila hindi nawala ng buhay si Violet at ang iba pa doon. Saan sila nagpunta? Nagmamadaling tanong ni Dustin. I don't know. Once they left my place, hindi ko na sila pinansin. Sagot ng Earth Garden Ghost. Lahat tama. Pagkatapos sabihin sa akin, anong uri ng mga kakilakilabot ang nakatago sa kalaliman ng kadiliman? Tanong ulit ni Dustin. Wala akong alam. Nabalitaan ko lang na ang pinaka nakakatakot na nilalang dito ay matatagpuan sa core area ng lugar na ito. Sabi ng Earth Garden Ghost. Ang pinaka nakakatakot na nilalang. Ano sila? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Dustin. I dare not say it. They scare the hell out of me. Kahit na may makasalubong silang Diyos, mamamatay agad siya sa pagtitig lang ng mga mata sa mga nilalang na iyon. Kahit na daan-daang milyong milya ang layo, hindi sila basta-basta mapag-uusapan. Lalo pat tawagin ang kanilang mga pangalan. Kung hindi, hanggat ginamit nila ang kanilang isip, madali nilang mapatay ang anumang bagay mula sa malayo. Umiling ang malaanino na nilalang at sumagot. Ano? Ito ay dapat na pagmamalabas. Nag-alinlangan si Dustin. Ngunit biglang bumagsak ang lamig mula sa kanyang gulugod. Sa wakas, umalis si Dustin sa Fallen Phoenix Slope. Pagkatapos, tumakbo siya sa ilang delikadong lugar malapit sa Dallas Days. Napakadelikado nila na kahit ang mga immortal sa langit ay hinding-hindi maglalakas loob na tumapak sa mga impyernong iyon. Gayunpaman, sa tulong ng Earth Exploring Technique, matagumpay na nakapasok si Dustin sa isang mapanlinlang na lugar. Nagawa niyang makaligtas sa Fire Dragon Evil Land, Land of Corpse-Lifting Ghosts, at Land of Dark and Bright Eyes. Bawat isa sa mga lugar na ito ay nananakot at puno ng masasamang espiritu at nilalang. Kung ang ibang mga magsasaka ay nakarating sa mga mapanganib na lugar na iyon, maaari lamang silang tumalikod at makatakas ng mas mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, nakita ito ni Dustin bilang isang magandang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang Earth Exploring Technique. Kung siya ay nasa labas ng mundo, hinding-hindi niya haharapin ang mga ganitong lugar na puno ng panganib sa buong buhay niya. Makalipas ang 2 araw, bueno, kung patuloy akong sumulong, malapit na akong tumuntong sa pangunahing lugar ng mundong ito. Kalimutan mo na, sa aking kasalukuyang lakas, kahit na ako ay isang dalubhasa sa Earth Exploring Technique, maaaring hindi ako makapasok sa kaibuturan ng kailaliman na ito. Ungol ni Dustin habang nakatingin sa harapan. Walang pag-aalinlangan. Tumalikod siya at lumabas, hindi nagtagal. Umalis siya sa Abyss of Darkness at bumalik sa lupa. Damn it, I wanted to kill that brat Dustin myself. Pero hindi ko inaasahan na mamamatay siya sa Abyss of Darkness. Napakalaking pagsisisi. May sumigaw.
Huwag kang masyadong malungkot. Nandito ako. May boses mula sa likod ng lalaki. Isang batang talento mula sa Divine Sect ang nananaghoy dahil sa hindi niya nagawang pagpatay kay Dustin. Bagamat hindi siya kasing husay ng mga kahalili ng sekta, maaari pa rin siyang ituring bilang isang batang henyo. Nakikipag-usap lang siya tungkol kay Dustin sa kanyang mga kasama at nagrereklamo sa kanila kung paanong hindi niya ito nagawang patayin ng personal. Biglang may sumagot sa likod niya. Sinong nandyan? Galit na galit ang batang henyo. At the same time, may masamang pakiramdam siya sa puso niya. Malakas ang premonition kaya bigla siyang umikot para tingnan. Na-curious din ang mga kachat niya at napalingon sa kung ano ang nangyayari. Si Dustin naman, natigilan sila nang makita siya. Kanina lang nila pinag-uusapan ang lalaki at, kahit papaano, ay wala nang maramdaman nang lumapit ito sa kanila mula sa likuran. Galing ka ba sa Divine Sect? Mahinahong tanong ni Dustin na sinukat pababa ang binata. Ang mismong taong ito ay sumisigaw tungkol sa kung paano niya gustong patayin si Dustin. Kung tutuusin, nasabi na niya na pinagsisisihan niyang hindi niya nagawang patayin si Dustin gamit ang sarili niyang mga kamay. Pero ngayong nakatayo na talaga si Dustin sa harapan niya. Bumilis ang tibok ng puso niya at nagsimulang manginig sa lamig. Nasaksihan niya ang pagganap ni Dustin sa Primordial Road at alam niya kung gaano siya kalakas. Oo, isa akong disipulo ng Divine Sect. Ang aking lolo ay isa sa mga nakatatanda. Dustin, kung maglakas loob kang gumawa ng isang bagay sa akin, o kahit na isipin mo iyon, hinding-hindi ka hahayaang mabuhay ng aking lolo. Nagkunwaring kalmado ang binata habang binibigkas ang mga katagang iyon. Binanggit niya ang kanyang lolo sa tiyak na pag-asa na magdulot ito ng takot sa puso ni Dustin. Sa katotohanan, ang kanyang lolo ay isang ordinaryong elder lamang ng Divine Sect. Sinabi mo lang na nagsisisi ka na hindi mo ako nagawang patayin gamit ang sarili mong mga kamay. Ngayon, may pagkakataon ka. Halika dito at patayin mo ako. Mataray na sabi ni Dustin habang pahakbang na naglalakad patungo sa binata. Hanggang ngayon, wala siyang nahanap na impormasyon tungkol kay Violet, sa Heavenly Majestic Pot, at sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Ni wala siyang nakitang bakas ng mga ito. Sa katunayan, hindi niya alam kung nasa tamang landas siya. Hindi siya sigurado kung buhay pa ba sila o patay na. Pinahirapan siya ng labis na pag-aalala kaya't gustong-gusto niyang makahanap ng makakapaglabas ng kanyang galit. Ang binatang ito ay ang tamang tao para sa trabaho. Ang kanyang kaiabangan ay nagpagalit kay Dustin hanggang sa kaibuturan. Dustin, huwag kang lalapit sa akin. Kung maglakas loob kang hawakan ako, ipaghihiganti ako ng aking lolo at hindi ka makakahanap ng kapayapaan. Kilabot na sigaw ng binata. Nagsalita lang siya ng malalaking salita habang nandoon ang iba pero ang totoo. Wala siyang lakas ng loob na makipag-away kay Dustin. Walang magagawa sa akin ang leader ng sekta ng kaawa-awang sekta mo. Kaya kalimutan mo na ang lolo mo. Oras na para makipaglaban. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Dustin. Pagkatapos, nang walang paligoy-ligoy, lumukso siya sa ere na parang anino at nasa lalamunan ng binata na kasing bilis ng multo. Ang kanyang omnipotent lightness ay isang matalino at malakas na kasanayan sa paggalaw ng katawan. Sa nakalipas na ilang araw, pinag-aaralan niyang mabuti ang Earth Exploring Technique Sabas of Darkness. Sa makatuwid, ang kanyang pagkaunawa sa mga batas ng daigdig ay umabot sa isang kahanga-hangang antas. Nangangahulugan ito na sa tuwing gagamitin niya ang omnipotent lightness ngayon, maaari rin niyang gamitin ang mga batas ng mundo nang hindi namamalayan. Ito ay magdaragdag sa mga epekto at kapangyarihan ng una, na magpapahintulot sa distansya sa pagitan ng dalawang punto sa ilalim ng lupa o sa kalawakan na paikliin ayon sa gusto. Kung pinagsama, ang kasanayang ito ay napakalakas, na pinagkadalubhasaan lamang ng mga Earth Masters noong sinaunang panahon. Ito ay kilala lamang bilang distansya shortening technique. Dustin, huwag mo akong itulak. Go to hell, you're bastard. Ang binata ng Divine Sect ay walang lakas ng loob na labanan si Dustin. Nang makitang biglang sumulpot ang huli sa kanyang harapan,
Sa sobrang takot niya ay nagsimulang tumayo ang kanyang mga balahibo. Natarante at sa sobrang takot, baliw niyang iwinagayway ang silver halberd sa kanyang kamay upang subukang matamaan ang dibdib ni Dustin dahil sa instinct. Agad na na-activate ang silver halberd at nagsimulang magbigay ng silver light na pumuno sa kalangitan sa isang kisap mata. Ang langit ay parang inilagay sa isang puting apoy ngayon. Ang kapangyarihan ng silver halberd ay malinaw na nakakatakot. Gayunpaman, si Dustin ay nakasuot pa rin ng parehong kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Bahagya lang niyang iginalo ang mga paa niya at bigla na lang nawala. Sa susunod na sandali nang muli siyang lumitaw. Nakatayo siya sa likuran ng binata. Pagkatapos ay pinasadahan niya ng mga daliri ang binata na nakatayo sa kanyang harapan. Puff! Sa malutong na tunog, sumabog ang ulo ng binata na para bang isang pakwan na nabasag sa sobrang lakas. Tumakbo. Ang iba pang naruroon ay mga disipulo din ng Divine Sect. Nang makita nila ang nakakakilabot na eksenang ito, halos tumigil sa pagtibok ang kanilang mga puso sa sobrang takot. Tumalikod silang lahat at nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas sa akin. Mamamatay ka tulad ng kaawa-awang kaibigan mo. Ngumisi si Dustin na may malamig na mukha. Muli niyang ginamit ang omnipotent lightness at ang distansya shortening technique. At ngayon, sa tuwing hahakbang siya, maaabutan niya ang isa sa mga tumitakas na tao at pagkatapos ay agad siyang papatayin. Wala pang kalahating minuto. 12 ng mga disipulo ng Divine Sect ang namatay na. Sino ka? Bakit mo pinapatay ang napakaraming alagad namin? Biglang may sumulpot na 4 na matandang lalaki sa di kalayuan at sumugod sa bilis ng kidlat. Malamang, lahat sila ay mga immortal sa lupa. Sige, pinatay ko ang mga batang disipulong iyon. At narito ang ilang matandang bastard. Tumayo si Dustin at bumulong sa parehong patag na tono sa kanyang sarili. Ang 4 na matatandang lalaki ay pawang mula sa Divine Sect. May naramdaman silang away na nagaganap dito mula sa malayo. Kaya agad silang sumugod para tingnan. Dustin, ikaw pala. Nakilala siya ng 4 na matandang lalaki sa unang tingin. Ilang beses na nilang nakita ang lalaki sa Primordial Road. Pinatay mo ba ang lahat ng mga disipulong ito ng ating Divine Sect? Hindi iyon mapapatawad. Ang 4 na matandang lalaki ay tumingin sa bunte ng walang ulo na mga bangkay sa lupa. Nakaramdam ng labis na pagkagulat at galit. Oo, pinatay ko silang lahat. Magkakaroon din ng 4 na bagong bangkay kapag napatay ko rin kayong lahat. Malamig na sagot ni Dustin. Si Violet, ang Heavenly Divine Pot, at ang iba pa niyang mga kaibigan ay wala pa rin. At kahit na matapos ang laban na ito, wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanila. Ang mga pangunahing salarin sa likod ng buong bagay na ito ay tiyak na isa sa mga pangunahing sekta. Kaya naman, galit na galit si Dustin sa tuwing nakikita niya ang sinuman sa mga pangunahing sekta na iyon. Malakas ang pagnanais niyang patayin sila. Nagsimula siyang maglakad patungo sa 4 na matandang lalaki nang matapos niya ang kanyang mga salita. Anak ng asungot, how dare you? Parehong nagulat at galit na galit ang 4 na matandang lalaki. Sila ay mga immortal sa lupa at kabilang sa Divine Sect, na isa sa pinakamakapangyarihang sekta na kilala sa lahat. Halos bawat solong tao sa 3,000 malaki at maliit na mundo ay tatretuhan sila ng may matinding paggalang. Dahil sa kanilang mahusay na kasanayan sa martial arts at kanilang katayuan sa lipunan sa Divine Sect, ngunit ang binatang ito sa harap nila ay walang paggalang sa kanila. Naglalakad lang siya palapit sa kanila na may nakakalokong ngiti sa labi. Ito ay lantad na paghamak at paghamak. Dustin, go to hell, you bastard! Ang 4 na immortal sa lupa ay umungal sa galit at ginamit ang kanilang mga lihim na kasanayan ng sabay. 4 na agos ng malakas na enerhiya ang sumalakay kay Dustin at sabay-sabay na tinamaan siya. Nakatayo lang si Dustin sa kinaroroonan niya. Hindi nagpakita ng tanda ng pag-iwas sa pag-atake. With that sneer smile still on his face, bigla niyang itinadyakan ang paa niya sa lupa. Boom! 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 4 na streak ng enerhiya ang lumabas sa lupa at biglang naging 4 na higanteng Earth Dragon na pumailan lang sa langit. Ano ang mga bagay na iyon?
Hindi ko pa nakikita ang mga halimaw na iyon. Walang alam ang apat na Earth Immortal tungkol sa Earth Exploring Technique. Nang makita ang apat na kasinlaki ng bundok at ganap na transparent na mga dragon. Lahat sila ay natakot. Ang apat na dragon ay patuloy na umaatungal ng mabangis, na may sapat na lakas ng mga tinig upang niyanig ang langit at ang lupa. Biglang, apat na agos ng napakalakas na earth energy ang sumugod mula sa mga dragon na iyon at tumakbo patungo sa apat na immortal na lupa. Umalis. Ramdam ang kakilakilabot na kapangyarihan ng apat na earth dragon. Ang apat na earth immortal ay hindi na nangahas na manatili at lumaban pa. Tumalikod sila at nagmamadaling tumakbo. Sa tingin mo makakatakas ka sa akin. Ngumuso si Dustin at muling tumapak sa lupa. Boom! 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 Apat pang Earth Dragon ang lumabas sa lupa at hinaranggan ang landas ng kanyang mga kaaway. Puff! Puff! Ang 8 Earth Dragon ay lumipad sa kalangitan. Ang kanilang malalaking katawan ay nagdulot ng malalakas na ingay. Dinurog nila ang mga immortal na iyon sa mga pastes ng dugo at laman sa isang iglap lamang. Wala ni isang buto sa kanila ang naiwang buo. The dragon taming skill is really powerful. Bulong ni Dustin na may kontentong tango. Hindi pa siya gumagalaw kahit isang pulgada habang nangyayari ang lahat ng ito. Inilagay lang niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran sa isang masayang paraan. Kahit noon pa man, nagawa niyang patayin ang apat na Earth Immortals gamit ang Dragon Taming Skill. Na isa sa maraming kakayahan ng Earth Exploring Technique. Sa nakalipas na ilang buwan, naging mas malakas si Dustin sa paglilinang ng Earth Exploring Technique. Ngayon, maaari na niyang direktang kontrolin ang mga dragon sa lupa at utusan silang patayin ang kanyang mga kaaway. What the hell happened here? Sino ang pumatay sa mga lalaking ito? Biglang, isang napakalakas na espiritual na kahulugan ang dumaan sa buong lugar. Iyan ang espiritual na kahulugan ng isang langit na walang kamatayan mula sa Divine Sect. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang espiritual na kahulugan. Ang mga immortal sa langit ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa mga immortal sa lupa sa mga tuntunin ng mga kaharian ng mahahalagang enerhiya. Sa mga tuntunin ng aktwal na lakas. Gayunpaman, ang puwang ay malaki. Bagamat madaling mapatay ni Dustin ang isang ordinaryong lupa na walang kamatayan sa isang snap lang ng kanyang mga daliri. Hindi siya sapat na kakayahan upang labanan ang isang langit na walang kamatayan. Nang ganoon kadali. At malinaw na alam niya iyon. Sino ka? Bakit mo pinatay itong mga miyembro ng ating Divine Sect? How dare you? Ang espiritual na kahulugan ng langit na walang kamatayan sa wakas ay naayos sa Dustin. Isang matunog na boses ang muling damaloy. Sa pagkakataong ito ay puno ng galit. Hindi umiwas si Dustin mula sa pangunawa ng espiritual na kahulugan. Isang bagay na lang ang natitira sa ngayon. Ako si Dustin. Pinatay ko silang lahat. Malamig na sagot ni Dustin. Dustin. Ikaw si Dustin. Ikaw talaga. Isang matandang lalaki, na nakasuot ng kulay lila at naka-cross-legged, ay tumayo at napasigaw sa pagkagulat. Ilang milyong milya ang layo niya sa isang lihim na silidsa. Divine Sect, dumilim ang mukha niya sa lamig na bumabalot sa kanya ngayon. Pagkatapos ay pinalakas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam na nakalock kay Dustin. How dare you show up here after pumatay so many of our people? Dustin. Angal ng matanda. Bakit hindi? At gayon pa man, nakatayo ako dito at pinatay ko ang ilan pang mga alagad mo ngayon. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Ngumisi siya na may kasamang ironic na tono. Ikaw. That's your end. Dustin. You are so arrogant. Just wait, young bastard. Ako mismo ang papatay sa'yo at wala kang pagkakataong makatakas. Ang matandang lalaki na naka-purple robe ay isang elder ng Divine Sect. At isang makapangyarihang langit na walang kamatayan. Ilang mga tao sa mundo ang mag-iisip tungkol sa pangahas na pukawin siya sa gayong mayabang na tono. Matapos marinig ang mga sarkastikong salita ni Dustin. Nagalit siya sa kaibuturan. Walang pagkaantala. Humakbang siya at, sa isang hakbang, nawala sa lihim na silid. Sa loob ng millisecond,
Dumaan na siya sa kawalan at nagmamadaling patungo sa direksyon ni Dustin. Ginalaw-galaw din ni Dustin ang kanyang katawan sa sandaling ito. Sumisid siya sa lupa at dumapo sa ulo ng isang Earth Dragon. Pagkatapos ay nawala siya sa isang iglap. Ginamit din niya ang aura disguising skill at the same time para itago ang aura niya. Pagkatapos maglakbay ng daan-daang libong milya sa ilalim ng lupa, inilabas ni Dustin ang spaceship at pinasok ito. Ang spaceship ay may kakayahang itago ang sarili nitong aura. Bilang karagdagan, ang array flag ng track hiding array ay na-deploy din sa barkong ito. Sa pinagsamang epekto ng pagtatago ng spaceship at ng track hiding array, kahit isang bakas ng Dustin ay hindi matukoy. Ang kanyang sariling gore disguising skill ay medyo malakas din. Sa makatuwid, kahit na ang isang langit na walang kamatayan ay hindi man lang maramdaman ang kanyang aura ngayon. Iyon lang ang dahilan kung bakit naglakas loob si Dustin na magpakita sa publiko at pretuhin ang lahat ng mga martial arts masters na may kay-abangan. Matagumpay siyang makakatakbo kung kinakailangan. Di nagtagal pagkaalis ni Dustin. Dumating ang langit na walang kamatayan ng Divine Sect kung saan naroon si Dustin. Dustin, huwag kang tumakas, magpakalalaki ka at lumaban ka sa akin. Sa pagtingin sa mga bangkay at paste ng laman at dugo sa buong lupa. Ang langit na walang kamatayan ay galit na halos mabaliw. Gayunpaman, hindi niya makita ang anumang bakas ni Dustin. Sa sobrang inis, kinailangan niyang umungol sa langit para mailabas ang kanyang galit. Ang mga soundwave ay napakalakas na kumalat sila sa buong kontinente. What the hell? Nandito rin si Dustin. Nagulat ang mga tao ng ibang sekta nang marinig nila ang dagendong na iyon. Nagmamadali silang lahat para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakaalis na si Dustin sa lugar. Ngunit nang marinig niya ang dagendong ng langit na walang kamatayan ng Divine Sect, dumilim ang kanyang mukha at huminto siya sa kinaroroonan niya. Naging hindi gumagalaw. Ang Heaven Immortal Realm Master mula sa Divine Sect ay umaaligid sa itaas ng mga ulap. Ang kanyang malakas na espiritual na pakiramdam ay nagmula sa lahat ng direksyon. Sinusubukang makita si Dustin. Hindi nagtagal. Sunod-sunod na dumating ang mga magsasaka mula sa iba't ibang sekta. Maraming tao ang nagtipon sa lugar na iyon para hanapin si Dustin. Manong, nahanap mo na ba ang kinaroroonan ng bastos na si Dustin? Ang mga bagong dating na cultivator ay sabik na nagtanong sa Heaven Immortal Realm Master ng Divine Sect. Kamakailan lang ay narito siya kung saan pinatay niya ang marami sa mga kasama kong miyembro ng Divine Sect. Pero bago ako makarating dito, nawala na siya ng walang bakas. Sabi ng Master mula sa Divine Sect na may malungkot na mukha. Hindi ko akalain na napakagaling ni Dustin sa pagtatago. Sabi ng isang Heaven Immortal Realm Master mula sa ibang sekta. Iyon ay dahil ang mahiwagang kayamanan ng ating sekta. Ang spaceship ay nahulog sa kanyang mga kamay. Kung hindi, paano siya naging napakahusay sa pagtatago? Isang Panginoon mula sa Space Sect ang sumagot ng masama. Halos makalimutan ko na nasa kamay niya ang spaceship. Hindi kataka-taka na hindi natin siya mahahanap kahit sa lakas natin. Nagulat ang ibang mga master sa narinig. Dustin, bastard ka. Itigil mo na ang pagiging duwag mo at lumabas ka sa pagtatago. Kung talagang makapangyarihan ka gaya ng sinasabi mo, bakit ka nagtatago sa amin? Ipakita ang iyong sarili. Ang Heaven Immortal Realm Master mula sa Divine Sect ay hindi napigilan ang kanyang galit. Muli siyang napaungol sa pagkadismaya, habang tumatama ang tunog sa lahat ng sulok ng mundo. Ayon sa gusto mo, isang mahinang boses ang lumitaw ng wala saan. Mabilis na pinaandar ng mga master ang kanilang espiritual na pakiramdam at sinundan ang tunog. Daan-daang libong milya ang layo. Tumayo si Dustin sa ulo ng Earth Dragon at mabilis na lamusong sa ilalim ng lupa. Hindi bababa sa 50 o 60 Earth Dragon ang sumunod kay Dustin. Samantala, 12 ng Earth Dragon ang sabay-sabay na tumakbo sa ilalim ng lupa. Malakas na yumanig ang lupa sa ibaba sa bawat galaw ng mga dragon. Ito ay katumbas ng isang malakihang paggalaw ng Earth Energy. Sa itaas ng lupa,
10,000 milya ng lupa ang pabago-bago pataas at pababa na parang isang marahas na lindol ang naganap. Anong nangyayari sa mundo ng divine being? Hindi mabilang na mga nilalang ang natakot sa marahas na lindol. Ang daya daw ni Dustin. Sabi ng Heaven Immortal Realm Master mula sa Divine Sect habang siya ay nanginginig hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa galit. Sa sumunod na sandali, malakas na alulong ang narinig sa buong paligid. Lahat ng 50 o 60 Earth Dragon ay sabay-sabay na tumalon mula sa lupa at nagpakawala ng malaking dagandong. Ang bawat dragon sa lupa ay kasing laki ng bundok. Lumipad sila sa kalangitan na may napakalakas na momentum, na naging sanhi ng pag-ugong ng buong mundo sa kanilang paggalaw. Sa isang iglap, daan-daang tao mula sa iba't ibang sekta ang nadurudge ng mga malalaking dragon sa lupa. Ang bawat dragon sa lupa ay kumakatawan sa mahahalagang enerhiya na kakanyahan ng isang tiyak na lupain. Nakakatakot na ang kapangyarihang nakapaloob sa isa sa kanila. Bale 12-dosenang umatake ng sabay-sabay. Dustin, magpakita ka para may padala kita diretso sa impyerno. Ang eksena sa harap nila ay ikinagalit ng lahat ng mga master. How dare he pumatay ng daan-daang tao sa harap ng napakaraming master sa Heaven Immortal Realm. Hindi lang nagalit ang mga master dahil pinatay ni Dustin ang mga tao nila. Nagalit sila sa katotohanang sila ay naiwang tulala. Marami na ang namatay bago nila alam ang nangyayari. Hindi sila makagalaw kahit isang kalamnan para iligtas sila. Dahil sa napakaraming Earth Dragons na naroroon. Ang enerhiyang lahat ng mga ito ay sobrang nakakatakot. Dragon Trapping Skill. Let me summon another dozens of Earth Dragons. Mula sa malayong malalim sa ilalim ng lupa. Mabilis na gumawa ng ilang galaw si Dustin gamit ang dalawang kamay at nag-activate ng maraming lihim na kasanayan mula sa Earth Exploring Technique. Gaya ng Dragon Trapping Skill at Dragon Taming Skill. Halika na, angal ni Dustin. Sa susunod na segundo, mula sa milyon-milyong milya ang layo. Maraming dragon sa lupa ang nakadama ng tawag ni Dustin at handa silang kumilos. Gayunpaman, sila ay napakalayo at napakarami lamang upang ipatawag ng sabay-sabay. Halika na, napaungol ng malakas si Dustin. Naninigas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Ang kanyang kakanyahan ng dugo. Espiritual na kahulugan. Mahalagang puwersa ng enerhiya. Pisikal na lakas at kapangyarihan ng batas ay nasusunog din ng husto. Sinusunog niya ang pinaka-orihinal niyang dugo. Biglang may narinig na lagaslas mula sa malayo. Sa wakas, 12-dosenang mga dragon sa lupa ang umungal at sumugod. Puff! Lumuwa si Dustin ng isang subo ng dugo. Ang mukha ay kasing putla ng papel. Kinailangan ng maraming enerhiya at kakanyahan ng dugo upang ipatawag ang isang dragon sa lupa. Ang magpatawag ng higit sa 100 Earth Dragon sa parehong oras ay hindi naririnig. Nasa limitasyon niya si Dustin. Malubhang nasugatan. Kumuha si Dustin ng ilang mahahalagang halamang gamot at tabletop sa isang iglap. Pinasok ang mga ito sa kanyang bibig at nilunok ang mga ito nang hindi man lang tumitingin sa kanila. Everyone! I found Dustin. He is right under the ground. Sigaw ng isang master mula sa Space Sect sa iba. Nilinang ng mga tao ng Space Sect ang Secret Space Technique. At ang kanilang pangunawa sa nakapalibot na espasyo ay mas mahusay kaysa sa iba. Kaagad, maraming mga master ang sumugod patungo sa Dustin sa bilis ng liwanag. Ngumisi si Dustin at iniunat ang daliri. Sabay-sabay, ang mga dragon sa lupa ay pumailang lang sa langit at sumugod sa mga master. Mukhang ito ang mga maalamat na dragon sa lupa. Ang mga ito ay condensed mula sa kakanyahan ng Earth Energy, na naglalaman ng mahusay na kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na gagamit si Dustin ng ganoong paraan. Bulalas ng isa sa mga master ng Heaven Immortal Realm. Ang Earth Exploring Technique ay nagmula sa Earth noong sinaunang panahon. Ito ay itinuturing na bihira at hindi sikat sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Noon, may ilang mga sinaunang Earth Master sa Earth na kilala sa buong maraming universo. Gayunpaman, ang mga Earth Masters na iyon ay misteryosong naglaho ng sunod-sunod. Nahumantong sa unti-unting pagbaba at kalaunan ay ang pagkawala ng Earth Exploring Technique. Gayunpaman,
Ang mga diskarte ng ilang mga sinaunang Earthmaster sa Earth ay naitala sa mga sinaunang aklat na matatagpuan sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Sa makatuwid, ang ilan sa mga may kaalaman at may karanasan na Heaven Immortal Realm Masters mula sa malalakas na puwersa ay maaaring makilala ang mga dragon sa lupa. Kahit ano pa, hindi natin hahayaang makatakas si Dustin sa pagkakataong ito. Babalatan ko siya ng buhay at babaliin ang bawat buto sa katawan niya. Umungal ang master mula sa Divine Sect. Tama iyan. Paano tayo gagawin ng isang binata na parang mga tanga? Kung hindi natin siya mapatay, masisira ang ating reputasyon. Tumango naman ang ibang mga master bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ang lahat ng mga master sa Heaven Immortal Realm ay sumugod patungo sa mga dragon sa lupa. Masiglang lumaban ang dalawang panig. Sa ilalim ng lupa, halos 100,000 milya ang layo. Malinaw na nakikita ni Dustin kung ano ang nangyayari. Kedena, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Ang gapos ng pinakamataas na liwanag sa kanyang katawan ay mabilis na lumabas. Sa isang iglap, ang kedena ay lumitaw sa itaas ng ulo ng isang Heaven Immortal Realm Master. Agad na pinalibutan ng mga alon ng kapangyarihan ng batas ang Master. What the hell is this? It's actually suppressing my realm. Namutla sa takot ang mukha ng amo. Pakiramdam niya ay unti-unting humihina ang kanyang kapangyarihan. Hindi pa nagtagal. Ang tanikala ng kataas-taasang kaliwanagan ay sumipsip ng maraming kadena ng kapangyarihan ng batas na ibinigay ng banal na Diyos bago siya itinayo ng Millstone of Reincarnation. At ang kapangyarihang nakapaloob sa tanikala ay napakalakas na. Maaari pa itong makaapekto sa isang master sa Heaven Immortal Realm.